Sana lang bigla na lang akong magkaasawang loli. Ito ang tanging hiling ko. Hindi ko inakala na pagkagising ko kinabukasan. Nagbago na pala ako sa isang batang babae na may natural na mahabang buhok. Nakadungaw ang mga mata. Nagtungo ako sa harap ng salamin at pinagmasdan ang sarili ko. Ito nga ako. Bigla akong naging alerto dahil sa anyo ko. Gusto ko ang mga batang babae na may natural na mahabang buhok. Pero ang problema, ayaw kong maging isang batang babae. Nangyari ang kakaibang bagay na ito. Ang unang tao na tinakbuhan ko para humingi ng tulong ay ang aking pinakamatalik na kaibigan. Si Alden. Gayunpaman, ang mas masahol pa ay si Alden ay baliw din sa loli. Nagustuhan niya ako. Hindi lamang hindi tumulong na hanapin ang paraan para maging lalaki ulit ako. Kundi gusto pa nitong gawing pag-ibig ang aming pagkakaibigan. Alden, ikaw ay isang masamang Maniakis, sigaw ko. Akala ko kapatid kita. Tapos, ninanasa mo pala ang katawan ko. Sa buong buhay ko, napaupo ako sa sahig, nakadungaw ang mga mata, at ganap na nasiraan ng loob ang mukha ko. Nang malaman ni Vilma na nagbago na ako sa isang batang babae. Dali-dali siyang umuwi mula sa trabaho sa matinding pagkabigla. Ngunit nang makita ni Vilma ang kaibig-ibig na anyo ko, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay biglang naglaho at lumipas. Pinalitan ng hindi may tatago na tuwa. At nagplano pa nga kung paano niya magagawang maging babae ang pag-iisip ko. Dahil tinawag ko siya ng nanay, kahit isang beses lang. Natunaw ang puso niya. Biglang naging seryoso ang tingin ni Vilma sa akin. Bigla niya akong binuhat. Anak, tingnan ko muna. Ganap ka na bang naging babae? Kung maging hindi ka lalaki o babae, may oras pa para dalhin ka sa doktor. Sabi niya, at akmang tatanggalin ang damit ko. Agad na nagulat ako. Dali-dali kong pinigilan ang ginawa ni Vilma. Namumula ang mukha kong sumigaw. Hindi na kailangan tingnan. Kaka-check ko lang. Naging kakaiba ang mukha ni Vilma. At agad na naging mapuot ang kanyang mga mata. Nanay, hindi ako Maniakis. Ganito lang ako dahil kailangan ko umihi. Paliwanag ko. Galit na galit akong napahawak sa bewang. Ang galit sa pisngi ay lalo pang nagpaganda at inosente sa akin. Nang makita ni Vilma na ako, na naging babae, ay kalmado pa ring interesado sa ibang bagay na parang walang nangyari. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Ayon sa kanya, ang isang malikot at mapanirang anak na lalaki na naging isang cute na batang babae ay hindi masama. Dahil siya pa rin naman ang kanyang sariling anak. Tinitingnan niya ito na parang expired na ang trial period ng kanyang anak na lalaki. Nang malaman naman ng kapatid kong si Nadine na naging isang batang babae na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na lumapit at pinisil-pisil ang maliit, mapula, at malambot na mukha ko. Ngunit ngayon, wala nang lakas akong lumaban. Hindi ko kinaya ang pambubuli. Kaya humingi ako ng tulong kay Vilma. Nanay, binubuli ako ng kapatid ko. At hindi ka pa rin umaawat, reklamo ko. Malaki na ang ihi ng lalaki. Mahinhin na ang babae. Sabi ni Vilma, hindi ka ba dati madalas mangbuli kay Nadine? Tiyaga lang, magiging okay din. Tiningnan ko si Vilma na may mukhang punong-puno ng pagkamangha. Nanay, tinawag mo akong anak na babae, kanina. Tama, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng tawag? Ah, oo nga pala. Sabi ni Vilma, Baby Loli. Binigyan niya ng diin ang bawat salita. Baby Loli, nang malinaw na malinaw. Hindi ako Baby Loli. Isa akong malakas na lalaki, sigaw ko. Sa isang suntok ko lang. Kaya kung pabagsakin ng isang elepante. Bagaman malakas ang aking mga salita, ang malambot at pambata na boses ko, at ang aking maliit na katawan, ay walang anumang kapani-pani walang lakas. Nakita ni Vilma na nakahiga ako sa likod. Nakabakaka ang mga paa. At biglang naging madilim ang mukha niya. May nakita ka bang babae na nakasaya at nakabaka ka ng ganyan? Tanong niya. Hindi ako nagpatalo at sumagot. Pero lalaki ako. Ngayon, babae na ako. Seryosong sinabi ni Vilma. Tingnan mo ang kasalukuyang anyo mo. Ilang araw na lang. Mag-aaral ka na. Sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong maging ganap na babae bago pumasok sa paaralan. Alamin ang mga pangunahing bagay tungkol sa mga babae. At matuto mula sa kapatid mo. Mula ngayon, si Nadine ang magiging ate mo. Nagulat ako sa aking kinatatayuan. Lalo akong nakaramdam ng hindi maayos. Bakit kailangan kong maging nakababatang kapatid? Mas matanda ako sa kanya.
Kahit ngayon ay naging babae na ako. Ate pa rin niya ako. Reklamo ko. Namumula ang aking mukha sa galit. Ito ang huli kong kaunting dangal bilang isang nakatatandang kapatid. Ngunit walang kahit na anong paggalang sa akin si Vilma. Walang awa siyang nanamaya. Ngayon, isang maliit na bata ka na lang. Kung lalabas ka at sasabihin mong anak ka ni Nadine, baka may maniniwala pa nga. Bukod sa mas matanda ka sa kanya, ano pa ang mas mahigit ka sa kanya? Kung kailangan mo ng taas, wala kang taas. Wala ka rin kahit na anong dibdib. Medyo wala akong magawa, pero agad na naging madilim ang mukha ko. Para saan pa ang dibdib ng isang lalaki na tulad ko? Bagaman naging babae na ang aking katawan, lalaki pa rin ang aking pag-iisip. Pagkarinig nito, gusto pa rin ni Vilma na maging babae ang pag-iisip ko, pero hindi ito magagawa ng mabilis. Hindi na rin siya nag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa akin. Matapos bigyan kami ng monthly allowance ni Nadine, bumalik na siya sa trabaho. Bago umalis, hindi niya nakalimutang bigyan ako ng babala, kung hindi pa ako ganap na nagiging isang totoong babae bago magsimula ang klase. Paparusahan ako ng batas ng pamilya. Ngunit hindi pa nagtatagal si Vilma nang marinig ang hiyaw ko sa sala. Tiningnan ang allowance na 10,000 pesos na kakapadala lang ni Vilma. At halos lumaki ang aking mga mata. Ibig sabihin pala, kinonsidera niya akong parang isang pulubi na inaalagaan. Sabi niya, mas malaki lang ng kaunti ang allowance ni Nadine kaysa sa akin. Pero hindi ko inakala na mas malaki ito ng isang numero. Totoo nga pala ang kasabihan na mahirap magpalaki ng anak na lalaki. At mayaman magpalaki ng anak na babae. Mukhang hindi naman pala walang benepisyo ang pagiging babae. Habang nagbubuntong hininga ako, bigla akong niyakap ni Nadine mula sa likuran. Ding dong, pwede ba kitang halikan? Nang marinig ko iyan, napirmi ako. Kahit ngayon ate ka na, handa akong sumunod sa iyo. Pero masyado namang malaki ang hinihingi mo. Magkapatid tayo. Sa isip ko, kuya mo pa rin ako. Ibig sabihin ba nito, may masama kang iniisip sa akin? Oh, ding dong, sabi ni Nadine. Ang cute mo na ngayon. Kahit labag sa batas. At saka, naging babae ka na rin naman. Halikan mo na lang ako kahit isang beses. Nagdadalawang isip pa ako nang makita ko si Nadine na umiiyak. Ding dong, dati, lagi mong sinusunod ang lahat ng gusto ko. Ngayon na naging babae ka na, wala ka nang pakialam sa akin. Nang makita ko si Nadine na umiiyak, bigla akong nablangka ang isip. Huwag umiyak, sabi ko, hahalikan ko na, okay na. Pagkasabi niyan, agad kong hinilikan ang mapula at malambot na pisngi ni Nadine. Agad na sumaya si Nadine. At mas lalong mariin siyang humalik sa mukha ko. Ding dong, ang bait mo talaga sa akin. Pagkasabi niyan, hinailan niya ako sa kanyang kwarto. Nang lumabas ako mula sa kwarto ni Nadine, nahihilo ako hanggang sa hindi ko na makilala ang silangan, kanluran, hilaga, at timog. Marami ring marka ng halik sa aking mukha at leeg. Biglang tumunog ang aking telepono sa bulsa. Kinuha ko ang telepono at nakita ko na galing pala ito kay Alden. Ang kaibigan niyang baliw sa Loli. Nagpadala sa akin si Alden ng mensahe. Nagtatanong kung nakahanap na raw siya ng asawang Loli na may natural na buhok. Ang mensaheng ito ay talagang nagpakaba sa akin. Kung malaman ni Alden na naging isang batang babae na ako ngayon, hindi maisip ang magiging resulta. Walang lakas akong sumagot. Hindi. Wala. Napagtanto ko na hindi pala maganda ang magkaroon ng asawang Loli na may natural na mahabang buhok. Matapos ang ilang mga palitan ng salita, pinapaalis na niya ng maingat ang aking pinakamatalik na kaibigan. Habang papalapit ang mga araw bago mag-aral, araw-araw tinuturuan ako ni Nadine kung paano pumili ng damit at mag-alaga ng sarili bilang isang babae. Mukhang abala rin si Vilma dahil sa aking gender issue. Sa unang araw ng klase sa kolehiyo, naglalakad ako sa kalsada sa loob ng campus na nakadress. Bigla akong nakakita ng isang pamilyar na silweta si Alden, ang kaibigan niyang baliw sa Loli. Agad akong natakot. Bakit narito ang batang ito? Baka pinuntahan niya ako. Patay na. Tapos na. Ang sarili ko ngayon. Hindi lang ang mga baliw sa Loli. Kahit ang mga ordinaryong tao. Gugustuhin akong yakapin at halikan ng mariin. Hindi ko talaga maisip kung ano ang gagawin sa akin ng Alden na iyon. Ang many akis na iyon. Kung malalaman niyang kapatid niya ako. Sa oras na ito, may isang lalaki sa harap ni Alden. Alden,
Nakita ko na si Ding Dong na hinahanap mo. Hindi ko inakala na ang kapatid mo pala ay ganito ka-cute. Agad na nagulat si Alden. Kapatid ko ay isang lalaki. Tapos sinasabi mong cute siya. Baka ikaw ang baliw sa loli. Pero isa lang ang Ding Dong sa buong paaralan na ito. At babae pa. Pagkasabi niyan, binigay niya ang telepono kay Alden. Tiningnan ni Alden ang screen ng telepono. At napirmi siya. Isang larawan ng isang cute na batang babae na may natural na buhok ang lumitaw sa harap niya. Kung ganyan ang hitsura ng kapatid ko, mas gugustuhin ko pang bawasan ng 2.5 taon ng buhay ko para mapakasalan siya. Nag-imagine sandali si Alden, pero mabilis siyang umiling. Hindi tama, hindi tama, kung ito talaga si Ding Dong. Nasaan na ang kapatid ko? Baka naging isang batang babae na may natural na buhok. Pero ang pagiging isang malakas na lalaki at maging isang batang babae ay hindi magagawa kahit sa Thailand. Sa katunayan, naisip niya dati na dalhin ako sa Thailand para magbago. Kaya malinaw ito sa kanya. Walang posibilidad na maging isang batang babae. Kaya nasaan na ang aking pinakamatalik na kaibigan? Nawala siya sa mundo. Agad na kinuha ni Alden ang kanyang telepono at tinawagan si Ding Dong. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ko. Kinuha ko ang telepono. Tiningnan ito. At agad na pinatay. Sa aking napakagandang boses na pambabae ngayon. Baka ma-shock niya si Alden at mahimatay. Paano ko sasagutin ang tawag? Sa kabilang dako, medyo nagalit si Alden dahil pinatay ko ang tawag. Ang pasaway na ito, pinatay pa ang telepono ng kanyang ninang. Baka kinidnap na siya. Nang makita ang aking pinakamatalik na kaibigan na hindi kalayuan sa akin. Ang kalooban ko ay napuno ng gulo. Paano ko itatago ang katotohanan na naging isang batang babae na ako sa aking pinakamatalik na kaibigan? Malibang malinaw na sabihin kay Alden. Dahil dati, pinag-usapan namin ang isang paksa. Kung ang isa sa atin ay biglang magiging babae. Ano ang gagawin mo sa isa? Sa oras na iyon, ako ang unang nagsalita. Sinabi ko na siguradong hahayaan ko ang kanyang kapatid na mag-enjoy muna. Sa oras na iyon, hindi ko naisip na ako ang magiging babae. Itinuring lang ko itong biro. Ngunit tila seryoso si Alden. Banilinan pa niya ng partikular. Tandaan, maging isang batang babae na may natural na buhok. Ngayon, ako talaga ang naging ideal type. Kung hilingin talaga ni Alden na tuparin ko ang pangako. Paano? Kailangan ko ba talagang pagbigyan ang kanyang hiling? Sa isip pa lang, nanginginig na ako. Mukhang naintindihan ni Nadine, ang aking kapatid na babae. Ang iniisip ko, kung hindi naman kayo pwedeng maging magkapatid habang buhay, bakit hindi mo nalang pakasalan si Alden? Sabi niya, noong lalaki ka pa, nakita ko kung gaano ka inaalagaan ni Alden. Kung maging asawa ka niya, sigurado akong mamahalin ka niya hanggang sa langit. Sa totoo lang, si Alden ay talagang maalaga sa akin. Kaya mas gusto ko na maging magkasintahan habang buhay, bash HP Yuri, lesbian relationship, kaysa sa mangyari ang gusto ni Alden. Nasa klase na, pero hindi pa rin makapag-concentrate ako. Nang makuha ko ang aking pag-iisip at lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Alden. Parehong nagulat. Sa oras na ito, ang aking kalooban ay napaka-komplikado. Paano ko haharapin ang aking pinakamatalik na kaibigan sa susunod? Sa oras na ito, tiningnan ni Alden ako. Nakatitig ang kanyang mga mata. Iniisip sa loob na napaka-cute ng batang babae. Ang perfect ideal wife type niya. At may natural na buhok pa. Dati, hinahanap niya online ang loli na may natural na buhok pero wala siyang makita. Hindi niya inakala na dito niya makikita. Sa sandaling iyon, maraming naisip si Alden. Pati pangalan ng kanilang magiging anak naisip na niya. Nang makita ni Alden si Nadine na nakaupo sa tabi ko. Kilala niya syempre si Nadine. Kaya tinanong niya, Nadine, sino ito? Kilala mo? Agad na naging tense ang kalooban ko. Si Alden ay baliw sa loli. Alam ito ni Nadine. Hindi ako sigurado kung ibubuko niya ako. Paulit-ulit kong pinapakalma ang sarili ko. Gayunpaman, ang hindi ko inakala ay masayang sinabi ni Nadine. Siya si Ding Dong. Tiningnan ko ang aking kapatid na babae na may mukhang puno ng pagkamangha. Ano? Sinabi niya talaga. Kailangan ba niya akong pahirapan ng ganito? Tiningnan din siya ni Alden na may mukhang puno ng pagkamangha. Ang batang babaeng ito, paano siya maging si Ding Dong? Nagbibiro ka ba? Haha, kunwaring tawa ko. Sa totoo lang, ito ay anak ng mga kamag-anak ko lang.
Nagkataon lang na pangalan niya rin ay Dingdong. Mukhang nalilito si Alden. Bagaman nakaramdam siya ng kaunting hindi makatwiran. Hindi pa rin siya nagduda sa pagkatao ko. Agad akong nakahinga ng maluwag. Ngunit ang susunod na sinabi ni Alden ay nagpakaba sa akin hanggang sa punto ng pagka-suffocate. Hindi pwede. Dati sinabi ko pa kay Dingdong na sana bigla na lang akong magkaasawang loli. Bakit hindi niya sinabi sa akin na mayroon na palang ganito sa kamag-anak niya? Ang batang ito, balak magsarili. Ngumiti si Nadine ng medyo hiya. Tamad lumabas ang kuya ko para bumisita sa mga kamag-anak. Kaya hindi siya nakakaalam ng kahit ano. Bagaman simple at walang arte ang rason ni Nadine. Dahil sa pagtitiwala kay Dingdong bilang kanyang matalik na kaibigan. Tumango-tango si Alden. Hindi nagduda. Pero sa totoo lang, nasaan na ang kuya mo? Tanong ni Alden. Graduate na. Tapos lumamig na ang relasyon. 2 buwan na ang lumipas. Ayaw pa rin makipagkita sa akin. Sumulyap si Nadine sa akin na nakaupo sa tabi niya. Alam ng kuya ko na baliw ka sa loli. Dahil sa iyo, nagpa-gender reassignment siya. Maniniwala ka. Ito ay biro ni Nadine. Siyempre hindi naniwala si Alden. Pagkatapos ng lahat, paano mangyayari sa mundo ang pagiging isang batang babae? Pagkatapos, nagkaroon ng ideya si Nadine. Ang kuya ko, nagka-almoranas. Nagpa-opera ng kasing laki ng mangkok. Hindi nakalabas ng ospital sa loob ng 2.5 taon. Kaya hindi siya makalabas. Ha ha ha. Tawa ni Alden. Kaya pala. Sinabi ko na nga ba? Paanong ang kuya natin ay magiging tulad ng isang magandang babae? Naghahanap ng dahilan para iwasan ako. Pala ay nahihiya dahil nagka-almoranas. Ayaw sabihin sa akin. Hindi na kinaya ko ang kanilang usapan. Parang nilalay nila ako. Bagaman gusto ko silang murahin. Sa sitwasyong ito, isang salita pa lang ay maari nang mabuking ako. Kaya, pinili ko ang manahimik. Pagkatapos, umupo na ako sa aking pwesto para maghanda sa klase. Gayunpaman, nang mag-angat ako ng ulo, nakita ko na nakatitig pa rin si Alden sa akin na parang hindi makapaniwala. Napansin din ni Nadine ang kakaibang tingin naming dalawa. Hindi niya maintindihan. Tumawa siya ng bahagya. Mukhang bagay kayong dalawa. Pagkasabi niyan, binuhat ni Nadine ako na may taas na 1.5 metro at inilagay ito sa pwesto na pinakamalapit kay Alden. Sa simula, naramdaman ni Alden na kinikiliti. Malinaw na namula ang kanyang mukha. Dahil sa kalikutan ni Nadine. Wala na ring masabi ako. Ang ganitong tingin ni Alden. Sino ang makakayanan? Pinaupo pa ako ng kapatid niya sa tabi nito. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ang pag-upo sa tabi ni Alden ay nagbigay sa akin ng panginginig at balahibo sa katawan. Ito pala ang pakiramdam na tinitingnan ng isang Meniakis. Sa labas ay kalmado ako tingnan. Pero sa loob ay matagal nang gumuho. Kaibigan, maawa ka na sa akin. Pakiusap ko sa isip, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kahit ngayon ang tipo ako na gusto mo. Hindi ako papayag. Bitawan mo na ang ideyang iyan. Sayang. Mga salitang ito ay sa isip lang ko masabi. Walang lakas akong umubab sa mesa at magkunwaring patay. Kung pwede lang sana may ibang batang babae na magpakita para ma-distract ang atensyon ni Alden. Sana maganda iyon. Nagbuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ay narinig ko ang isang pamilyar na boses ng bata. Bakit? Bakit ganyan? Reklamo ng boses. Ako ang nakatatandang kapatid. Bakit kailangan kong magpanggap na nakababatang kapatid? Isang batang babae na may kulay rosas na buhok ang tumakbo papasok sa klase na may mukhang galit. Pagkatapos ay bigla siyang dumiretso at yamakap sa akin. Marahil dahil sa parehas silang uri. Mabilis na naging magkaibigan kami. Ito ay nagpagulat at nagpatitig kay Alden. Ang kaibigan niyang baliw sa loli. Sa isang klase, lumitaw ang 2 cute na maliliit na batang babae. Bukod pa rito, ang kanilang kagandahan ay sa antas ng anghel. Paano pa magiging tulad ng kulungan ang paaralang ito? Ito ay langit. Sa kasalukuyan, may 2 baby loli na nakaupo sa tabi. At ang tingin ni Alden ay hindi lumalayo sa kanila. Kinuha pa niya ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan sa akin. Pagkatapos kumuha ng larawan, agad niyang ibinahagi ang mga larawan sa kanyang matalik na kaibigan na si Dingdong. Pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Buti na lang at hindi napansin ni Alden ang mga detalyeng ito. Naghihintay siya na sagutin ng kanyang matalik na kaibigan ang mensahe.
Ngunit kahit mamatay siya, hindi niya aakalain na ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi lamang naging isang batang babae, kundi nasa mismong harap niya pa. Medyo nahihirapan ako. Malinaw na nakaupo ako sa harap ng kanyang matalik na kaibigan. Pero kailangan kong magpanggap na hindi ko siya kilala at gamitin ang telepono para makipag-usap. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Kumusta? Cute ang baby loli sa klase natin. Di ba? Sayang at hindi ka dumating. Bukod pa doon, ang batang babae na may natural na mahabang buhok na ito ay kamag-anak mo. At mayroon pa ring batang babae na may kulay rosas na buhok. Sumulyap ako kay Alden na namimilog ang mata. Pagkatapos ay binuksan ko ang larawan na ipinadala nito sa akin. Sa larawan, ang sarili ko ay talagang napakaganda. Maliban sa hindi pa develop na dibdib at katawan. Sa ibang aspeto ay perpekto na siyang school beauty. Kaya sumagot ako. Ang cute ng batang babae na may natural na mahabang buhok. Tugon ni Alden. Di ba? Huwag mo na akong agawan. Naisip ko na nga pangalan ng anak namin. Agad na natakot ako sa mensahe ni Alden. Sino ang gustong magkaanak sa iyo? Alden. Many Akis na many Akis. Matapos mag-usap sandali tungkol sa batang babae, binalik ni Alden ang usapan sa tamang direksyon. Sabihin mo na sa akin. Kailan ka ba pupunta sa paaralan? Kung hindi mo linawin, pupuntahan kita sa ospital. Nang makita ko na ganoon ang sinabi ni Alden, dali-dali akong sumagot ng maikli para maipagpaliban. Hindi pa ako nakalabas ng ospital. Pero hindi pa naman ako patay. Ano bang minamadali mo? Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin sa kaibigan na ito. Kahit tumayo ako at sabihin kay Alden na ako ang kapatid nito. Sigurado namang hindi siya maniniwala. Sa isang iglap, oras na ng uwian. Hinihila ni Nadine ang kanyang malita patungo sa gate ng paaralan. Medyo nagtataka ako. Saan ka pupunta? Hindi tayo sa dormitoryo. Nagrenta si nanay para sa atin ng bahay sa labas ng paaralan. Sagot ni Nadine. Nabalitaan ko. Kasama rin natin doon ang dalawang babae. Sa oras na iyon, huwag na huwag kang papasok sa kwarto ng iba. Maliwanag. Hindi naman ako many Akis. Sagot ko. Wala naman akong dahilan para pumasok sa kwarto ng iba. Palagi kong nararamdaman na may misunderstanding ang kapatid niya tungkol sa akin. Nang marinig iyon, agad na naging madilim ang mukha ni Nadine. Kasama mo pa nga si Alden sa paghahanap ng loli online. Ganoon pa rin. Hindi pa rin sapat na many Akis. Tanong niya, sabihin mo nga sa sarili mo. Ano ba talaga ito? Ngunit ayaw talaga ko ng natural na mahabang buhok. Ang nasa isip ko ay kung paano makatakas ng cute. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Nadine. Kung hindi mo sasabihin, ibibigay kita kay Alden. At pagsasamahin ko pa kayong dalawa. Kung magtangkang lumaban ka, sasabihin ko kay Alden na naging isang batang babae ka. Pagkatapos marinig iyon, nanginginig ang buong katawan ko. Agad akong umiling-iling ng baliw. Kapatid, maawa ka na sa akin. May lason. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na makinabang si Alden. Iniisip ng araw ni Alden na magkaanak sa akin. Walang ibang paraan. Kailangan ko na umamin na ako ay isang loli fanatic na may natural na mahabang buhok. Tiningnan niya ako na may kakaibang tingin. Hindi ka naman pala fanatic sa natural na mahabang buhok. Oh well, tapos na. Ngayon pwede mo na lang sarilihin ang pagiging fanatic. Sarilihin ang pagiging fanatic sa sarili. Hinawakan ko ang aking natural na mahabang buhok. Bagaman napakaganda nito, bakit parang kakaiba kapag nasa ulo ko? Oo nga, sabi ni Nadine. Ngayon, maituturing ka na ring cute na batang babae. Mukhang nasasanay ka na rin yata sa pagsusuot ng dress. Di ba? Masasanay sa ano? Masasanay saan? Reklamo ko. Sa tuwing umiihip ang hangin, nararamdaman ko na malamig sa ilalim ng dress. Hindi na dapat binanggit ni Nadine ang bagay na iyon. Mas okay pa, sa tuwing binabanggit niya iyon. Hindi komportable ako. Ang tagal na. Hindi ka pa rin ba naliligaw? Naging walang gana si Nadine. Tara na, bilisan mo. Pagdating sa mga bagong ka-roommate, tandaan na maging magalang. Ha? Oo na, sagot ko na hindi masaya. Kuya mo ako, Nadine. Bakit mo ako tinuturuan ng ganito? Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na kami sa bahay na inayos ni Vilma. Sa oras na ito, napakasaya ni Vilma. Mga anak ko, hali kayo. Batiin niyo ang inyong magiging ka-roommate. Sana naman maging maganda ang bagong ka-roommate. Ano?
Biglang nakaramdam ng kaunting pag-asa ako. Gayunpaman, nang makita ko ang tunay na ka-roommate, agad akong napatulala, dahil sa kagandahan ng kaharap. Ang dalawang babae sa harap ay nagpakita rin ng mukhang gulat. Wow, ang cute ng batang babae, sabi ng isa, at lumapit siya para yakapin ako. Biglang mula sa likuran niya, narinig ang isang sigaw, "Kapatid, huwag mong bulihin ang kaibigan ko." Isang maliit na batang babae na may kulay rosas na buhok ang nakita. Nakatayo at humaharang sa harap ko. Sa oras na iyon, malinaw na nakita ko, pala ito ang batang babae na may kulay rosas na buhok na nakilala ko kaninang umaga. Si Catherine, pala, siya ang bagong ka-roommate namin. Ang kapatid niya pala ay si Julia. Tumango si Julia na may mukhang hiya. Sa loob ko ay nagulat lang ako ng 2.5 segundo. Kahit papaano, nangyari na ang pagiging lalaki at naging batang babae. Ano pang kakaiba kung baliktad ang anyo ng dalawang magkapatid? Nang makita ni Catherine na hindi ako nagulat, lumapit siya sa aking tainga at pabulong na nagpaalala. Ang kapatid ko, si Julia, ay isang girl lover. Ang mga batang babae ay huwag na huwag lalapit sa kanya. Lalo na ang mga tanga at cute na batang babae na tulad mo. Kung hindi, siguradong pipilitin ka niya sa sofa at hahalikan ng baliw. May ganito pa palang benepisyo. Naisip ko, kung ganoon, sa susunod, siguradong susubukan ko. Pagkasabi niyan, tumalon-talon si Catherine pabalik sa kanyang kwarto. Sumunod din si Julia sa atin niya. Nang umalis si Vilma, nahiga ako sa aking maliit na kama na may kontentong pakiramdam. Natanggap muli ng aking telepono ang mensahe mula kay Alden. Ding dong, saang ospital ka? Ngayong araw, wala naman akong ginagawa. Gagamitin ko ang bago kong supercar para sunduin ka at mag-enjoy tayo. Sumagot ako ng inis. Hindi na kailangan. Salamat. Nahihilo ako kapag nakakakita ng supercar. Okay lang. Reply ni Alden. Marami akong supercar sa bahay. Mag-video call tayo. Ipapakita ko sa iyo isa-isa. Siguradong mayroon na hindi ka mahihilo. Nang makita ko ang mensahe na ipinadala ng batang ito, gusto ko na siyang i-block agad. Pero naisip ko na magkapatid naman sila ng 2.5 taon. Hindi ko magawa, kung hindi lang si Alden ang maniakis na baliw sa loli. Baka napilitan na ako na sabihin ang totoo sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, si Alden ay hindi lamang isang maniakis na baliw sa loli, kundi isang kaibigan na baliw sa loli na hindi man lang tinatantanan ang kapatid. Hindi ko maiwasang makaramdam ng konting kaba. Kung talagang liligawan niya ako, paano na? Pasensya na. Talagang kapatid mo ako. Hindi pwede. Hinding-hindi ko hahayaang magustuhan ako ng batang ito. Tumango ako at sa wakas, nakarating ako sa konklusyong ito. Nang makita niyang matagal akong hindi sumasagot sa mensahe, si Alden sa kabilang dako ay nagsimula ng mainip. Magsalita ka naman. Parang awa mo na. Dati naman puro voice message ang pinapadala mo. Bakit ngayon puro text na lang? Nagmadali akong sumagot. Pasensya na. Dumating kasi yung nurse kanina para palitan ng gamot. Bagong opera sa Almoranas. Hindi comfortable ang lalamunan ko. Kaya naging mahina ang boses. Nagtanong ulit si Alden. Kailan ka makakalabas? Mag-inuman tayo. Nang makita ko ang mensaheng ito mula kay Alden, bigla akong nagkaroon ng ideya. Kung gusto kong mapatigil ang batang ito sa panliligaw sa akin, kailangan ko munang subukan kung gaano kalala ang pagkaloli ni Alden. Kaya matalino akong sumagot. Ngayon, hindi ako makakapunta kaagad. O kaya, pwede kong pakiusapan ang kamag-anak namin. Siya yung baby loli na kasama mo kanina na pinicturean mo. Sa simula, isang biro lang ito para tingnan ang reaksyon. Hindi ko inakala na luluhod si Alden at tatawagin akong Ninong agad. Alden, sige na nga. Tinatanggap ko yan mula sa munti kung si Alden. Naging madilim ang mukha kong sumagot. Nagbibiro lang ako. Kanina, nagbibiro lang ako sa iyo. Maligo ka na at matulog. Pabayaan mo na. Pabayaan na. Tinawag na kitang Ninong. Hindi ka ba kamag-anak niya? Siguradong may paraan ka para mapalabas siya. Ito ang unang beses na tinawag ako ni Alden na Ninong. Ito ang unang beses na nakita ko siyang nawalan ng dignidad. Hindi ba't mayaman ka naman? Bakit ganyan ang pagkamanyakis mo sa loli? Anong maniakis na kagustuhan? Siya lang naman ang babaeng gusto ko. Maliit lang naman ang kanyang anyo.
Nang makita kong hindi ko kayang makipagtalo kay Alden, nakaisip ulit ako ng bagong dahilan. Kahit sabihan ko siyang lumabas kasama ka. Pwede mo bang dalhin ang isang batang babae sa isang tindahan sa tabi ng kalsada para mag-inuman? Pwede ko siyang dalhin para bilhan ng maliliit na damit, o bulaklak, o make-up, kahit anong gusto niya. Pwede. Nang makita ko ang tatlong salitang, bilhan ng damit, agad na nanlaki ang mga mata ko. Alden, ikaw talaga ang peste na Maniakis. Dati noong matalik pa kaming magkaibigan. Hindi pa kita nakitang ganyan ka-generous sa akin. Ngayon, ayan na, sa simula pa lang, gusto nang mamigay ng regalo. Alden, talagang ninanasa mo ang katawan ko. Kaya hinding-hindi ako makakapunta. Kahit mamatay ako, hindi ako pupunta. Ninong, kung hindi niyo ako tutulungan na mapalabas ang baby loli na iyon, wala akong ibang pupuntahan kundi ikaw. Nang makita ko ang mensahe na ipinadala ni Alden, napatulala ako. Talagang gumawa ako ng sarili kong hukay. Kailangan ko ba talagang makipag-date sa Maniakis na ito? Pagkatapos ng 2.5 oras ng seryosong pag-iisip ko, malungkot kong ni-block ang aking pinakamatalik na kaibigan, si Alden. Pasensya ka na, Alden. Keep Sauchu ang talay laman MTT. Pasensya ka na, Alden. Sa susunod na buhay, maging magandang magkapatid ulit tayo. Ha, nang gabing iyon, napanaginipan ko ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakita ko ulit si Alden. Nakatayo siya at humaharang sa harap ko. Ding dong, ding dong. Nagpapanggap ka pa na tanga sa akin. Naging batang babae ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinitingnan mo ba akong kapatid? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Palagi kitang tinuturing na kapatid. Sadyang hindi pa ako handa na sabihin sa iyo ang lahat ng diretso. Sa sumunod na sandali, lumuhad si Alden sa isang tuhod sa sahig. May hawak pa siyang sariwang bulaklak. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Kung ganoon, pakasal ka na sa akin. Maging asawa na kita. Ako, natakot ako sa sinabi ng taong nasa harap ko. Alden, kapatid mo ako. Wala akong kapatid na babae. Ngayon, asawa na kita. Nang marinig ko ang nakakabaliw na sinabi ni Alden, namatay ako sa tahimik. Tinuturing kitang kapatid. Tapos gusto mo akong makasiping. Ang batang ito, talagang ninanasa ang katawan ko. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Alden iyon. Agad niya akong binuhat, ang maliit kong katawan. Kahit anong pagpupumiglas ko, walang silbi. Maaari ko lang gamitin ang aking maliit na tingin na akala ko ay mabagsik para bantaan siya. Hindi inakala na nang makita ang eksenang ito. Natunaw ang puso ni Alden. Ding dong, ang cute-cute ng ekspresyon mo kapag galit. Mahal na mahal talaga kita. Mamatay na ako. Ding dong, pinanggako mo sa akin. Kung maging batang babae ka, hahayaan mo akong ma-excite ng kaunti. Pagkasabi niyan, niyakap niya ako ng mahigpit. Pagkatapos, malakas siyang huminga sa aking katawan. Natakot ako hanggang sa nahilo. Alden, anong gagawin mo? Malakas akong nagpumiglas. Ngunit habang lalo akong nagpupumiglas, lalo namang huminga ng malakas si Alden. Ding dong, napakabango ng katawan mo. Hindi kita bibitawan. Matapos halikan ng paulit-ulit ni Alden sa loob ng 2.5 oras. Sumuko na ako sa paglaban. At nakahiga pa ako sa yakap ni Alden na may mukhang punong-puno ng kasiyahan. Sa sumunod na sandali, nagising ako mula sa bangungot na ito. Talagang nakakatakot. Kaya, kinabukasan pagpasok sa paaralan, buong araw kong iniiwasan si Alden. Ngunit pagdating ng oras ng uwian, isang eksenang eksakto katulad ng sa panaginip ang nagpakita muli. Talagang hinarang ako ni Alden sa hallway. Ang kanyang bibig ay may ngiti na eksakto katulad ng sa panaginip. Nang makita ko ang pamilyar na mukha na iyon, naalala ko agad ang eksena kagabi kung saan ako hinalikan niya ng mariin. Natakot ako hanggang sa napatulala sa kinatatayuan ko. Baka maging totoo na ang bangungot kagabi. Alden, binabalaan kita. Huwag kang lalapit dito. Hinding-hindi ko tatanggapin ang Maniakis na ideya mo. Si Alden ay muling napatulala ang mukha. Gusto ko lang namang maging kaibigan mo. Lubos akong nagulat. Pala, gusto lang niyang maging kaibigan. Sige na, pero ngayon may importante akong kailangang gawin sa bahay. Kita na lang tayo bukas ha. Pagkasabi niyan, nagmamadali akong tumakbo papalayo. Pagkababa ko sa ibaba, saka lang ako nakahinga ng maluwag. My God,
Ganoon ba nakakatakot ang pagka-loli fanatic? Ang tingin niya pa lang. Kinilabutan na ako. Simula ngayon, pagka-uwian, siguradong sasama na ako kay Nadine at sa iba pa. Umuwi. Pagdating sa bahay, napansin ko na wala pa ang mga ka-roommate ko at si Nadine. Kasama ang iba pa. Namimili pa. Pagpasok ko sa sala, nakita ko ang maliit na papel na iniwan ni Nadine. Lumabas kami ni mga ate para mamili ha. Kung gutom ka, mag-order ka na lang ng delivery ha. Tandaan mo, huwag mong buksan ang pinto para sa estranghero. Mag-order ng delivery. Marunong ako dito. Hindi lang sa estranghero. Kahit masamang tao. Kaya ko suntukin para mapatamba. Makalipas ang kalahating oras, tumunog ang doorbell ng delivery rider. Hello, delivery po ito. Pakibuksan po ang pinto. Narinig ko ang boses na ito. Pamilyar, pero hindi ko maalala kung sino. Dito pa rin. Lumabas ako para buksan ang pinto. Gayunpaman, sa sandaling makita ko ang mukha ng delivery rider. Agad akong napatigil. Hindi ba't si James to? Bakit nagde-delivery ka? Ang taong nasa harap ko ay ang high school roommate ko. Isa pang napakalapit na kaibigan. Isang napakagwapong binata. Kaya nga minsan, naging puntirya siya ni Alden sa mga biroan tungkol sa pagiging babae. Magkakilala tayo. Tumingin si James sa baby loli na may natural na mahabang buhok sa harap niya at lalo siyang nagulat. Ako si Dingdong. Pagkasabi niyan, napagtanto ko na kanina pala ay masyado akong naging emosyonal. Nakalimutan ko pa ang aking kasalukuyang pagkatao. Haha, kaklase ko si Alden. Narinig ko siyang binabanggit ka. At nakita ko ang larawan mo kaya nakilala kita. Tumingin si James sa akin ng kakaiba at sinabi ng may kahulugan. Sa ganda mo, mabuti pang lumayo ka ng konti kay Alden. Oo nga pala, kailangan ko pa mag-deliver ng pagkain. Una na ako. Ha, huwag mong sasabihin kay Alden na sinabi ko ito. Ha, nakatayo lang ako sa aking kinatatayuan. Bahagyang kumaibat ang labi ko. Mukhang alam naming lahat kung ano talaga klaseng tao si Alden. Sa oras na ito, nakarating na si James sa pintuan ng hallway. Bigla siyang huminto. Teka, yung batang babae kanina. Sinabi niyang Dingdong siya. Baka nagkamali ako ng dinig. Habang iniisip ni James, lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Naalala niya ang mukha ng batang babae kanina. Eksakto tulad ng dati noong pinagdadala niya ng pagkain si Dingdong. Sige, dapat ko pa ring tanungin si Alden. Naisip iyon ni James at kinuha ang kanyang telepono. Alden, Alden, kilala mo ba ang isang batang babae na ang pangalan ay Dingdong? Kilala. Anong meron? Nabalitaan ko. Parang kamag-anak daw siya ni Dingdong. Naniniwala ka ba? Parang kakaiba kasi ang pakiramdam ko dito. Si James ay may napakatalas na pakiramdam. Pakiramdam ko talaga, siya si Dingdong. Baka siya si Dingdong na nagbago. May naalala si James. Bigla siyang nagtanong. Napapansin mo ba na sinasadya tayong iniiwasan ni Dingdong? Sinubukan ni Alden na alalahanin ng kaunti. Parang totoo nga iyon. Pero ang pagiging babae ay hindi masyadong posible. Gusto pa rin ni Alden maniwala na ang batang babaeng iyon ay kamag-anak ni Dingdong. Hehe, sabihin mo nga, baka may posibilidad. Baka nakita ni Dingdong na pagod na ako kaya nagpabago siya sa batang babae para mapasaya ako. Tawa ni James. Alden, many akis na nga, pati sinasabi mo many akis pa. Hindi ka pa yata gising. Nang marinig ni Alden ang sinabi na ito, napakunot ang kanyang noo. Batang ito, lumilipad ka na ng malayo. Matagal na ba mula noong hindi kita nadidamina? Nakalimutan mo na ba noong sa kama? Umamin ka sa pagkakamali mo at tinawag mo akong daddy. Biglang napatigil si James. Naalala niya ang trahedya ngunit epiko na sandali noon. Siya ang rank 4, kahit si Dingdong na rank 3, madaling siyang madami na. Sandaling nag-isip si Alden. Ganito na lang, mamayang gabi. Lalabas tayong magka-brother at pag-usapan natin si Dingdong. Tatawagin ko rin yung rank 2 para sumama. Mag-isip tayo ng paraan para mapilitan siyang magpakita. Matagal na siyang nagtatago sa atin. Pagdating ng panahon, magpapalit-palitan tayo sa pagtripan, sa kanya ng husto. Nang patayin ang telepono, nagpadala ulit si Alden ng mensahe sa ibang tao. Tulungan mo akong maghanap ng impormasyon sa ospital tungkol sa isang tao. Sa rank 4 na leader. Kasabay niyan, nakayuko akong sumusunod habang pinapagalitan. Ang nakababatang kapatid kong si Nadine ay nakaupo na nakabakaka.
Ang kanyang aura ay nakakatakot. Habang sina Julia at Catherine naman ay nakaupo sa tabi at nagkatinginan na nalilito. Sabihin mo, bakit nakita sa sahig ang papel na binigay ko sa iyo? Sinabi ko sa iyo na huwag mong bubuksan ang pinto para sa estranghero. Hindi mo man lang tinignan sa peephole tapos binuksan mo na. Talagang naiinis ako sa katangahan mo. Mamamatay na ako sa inis. Pero hindi mo naman kaya maabot. Nakayuko akong nagsalita na parang inapi. Bukod pa dyan, yung delivery rider na yun ay ka-roommate ko noon. Kilala namin ang isa't isa kaya binuksan ko ang pinto. Pagkasabi niyan, ang dalawang magkapatid na sina Julia at Catherine na nakaupo sa tabi ay parehong nagpakita ng mukhang puno ng pagkamangha. Hindi ba't lalaki yung delivery rider na iyon? Bakit kasama sa kwarto si Ding Dong ng lalaki? Tiningnan ako ni Catherine ng kakaiba. Ding Dong, hindi ka naman lalaki, di ba? Lumapit si Julia at hinawakan ng pisngi ko. Ang lambot-lambot nito. Hindi naman mukhang lalaki. Bakit bigla na lang kayong natahimik lahat? Tanong ni Catherine. Talaga namang hindi siya lalaki. Di ba? Lalo pang naging kakaiba ang tingin ni Catherine. Agad siyang kumuha ng aksyon para kumpirmahin. Hinayla niya pababa ang aking palda para i-check. Nang makita ko iyon, dali-dali kong hinawakan ng mahigpit ang palda ko. Bagaman sa kasalukuyan ay mayroon akong pagkataong babae kaya hindi ako natatakot. Hindi pa rin ako ganoon ka-open para gawin iyon. Sa ibang lugar, hindi pa nagtatagal noon. 3 magkakaibigan ang nakaupo sa isang kainan. Umiinom ng beer at kumakain ng ihaw-ihaw. Si Enrique, ang ikalawang kapatid, rank 2. Ang unang nagsalita, Alden. Sabi mo hindi pumasok sa eskwelahan si Ding Dong at mayroon kayong bagong baby loli sa klase na ang pangalan din ay Ding Dong. Uminom pa ng isang basong beer si Alden. Oo nga, sagot niya. Sabi ng kapatid ni Ding Dong. Nagpa-opera siya sa Almoranas. Pero para sa akin at kay Gerald, rank 4 na leader. Parang may kakaiba. Sa oras na ito, nakatanggap si Alden ng mensahe sa kanyang telepono. Natanggap niya ang tugon mula sa kanyang pinagawa na imbestigasyon kay Ding Dong. Ang ulat ay nagpapakita na si Ding Dong ay hindi kailanman pumunta sa ospital. Kundi nag-aaral siya sa Huaching University. At sa huli ay may espesyal na tala na ang kasarian ay babae. Nang mabasa iyon, napatayo si Alden sa gulat. Diyos ko, talagang naging babae ang batang ito, tanong niya sa sarili. Hindi kaya yung batang babae na may natural na mahabang buhok. Siya talaga yun. Kaya pala sa tuwing nagkikita kami, laging iniiwasan ng mga mata niya ako. Kung totoo iyon, lahat ay may paliwanag. Sa oras na ito, hindi na naglakas loob si Alden na mag-isip pa. Masyadong nakakatakot. Kailangan niya itong kumpirmahin ng personal. Kaya ang 3 magkakaibigan ay sumakay sa kotse patungo sa bahay namin. Si James, dahil alam niya ang address, ang nagturo ng daan para harangin kami sa pintuan. Sa sandaling binuksan ang pinto, nakita ko na si Catherine ay mahigpit pa ring nakahawak sa aking palda at ayaw akong bitawan. Agad akong natakot hanggang sa nanlambot ang mga tuhod ko. Patay na. Sabay-sabay na nagpakita ang 3 matalik na kaibigan. Kung mabubuking ako, pagdiriwang nila ito, at siguradong hindi naligtas ang buhay ko. Nang makita ang sitwasyon, si Nadine ay lumapit sa harap. Hamarang sa akin. Samantalang ako ay nagtago sa likuran ng kapatid ko. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa huli, hindi pa rin ako makakatakas sa kapahamakang ito. Napasimangot si Alden at lumapit kay Nadine. Pagkatapos ay sumulyap sa cute na batang babae na nakatago sa likuran. Sa isang tingin na iyon, ang seryosong mukha ni Alden ay agad na natunaw. At ang kanyang boses ay naging malumanay. Nadine, ang kuya mo wala talaga sa ospital ng lungsod. Hindi rin siya pumapasok. Saan ba talaga siya nagpunta? At saka, ano itong sinasabi mo? Kamag-anak na ang pangalan ay Ding Dong. Kibot ng kibot ang sulok ng bibig ni Nadine. Hindi lang ordinaryong Almoranas ang kuya ko. Yung pinakamalala, yung may pagdurugo. Siyempre kailangan pumunta sa malaking ospital. Napatulala si Alden. Kaya pala hindi mahanap ang impormasyon niya. Pagkatapos, nagbigay si Alden ng isa pang mapanuksong tanong. Sa listahan ng university, may isang estudyante lang na babae na ang pangalan ay Ding Dong. Paano mo ipapaliwanag ito? Nang marinig iyon, napatulala si Nadine. Hindi niya inakala na ganoon kahanda si Alden. Nauutal siya at hindi makahanap ng rason na isasagot. Dahil ako si Ding Dong.
Nagtago ako sa likuran ni Nadine at bumulong ng isang pangungusap. Patay na. Malapit na akong mamatay dahil kay Alden. Hindi ko inakala na sa sandaling ito, si Catherine, ang batang babae na may kulay rosas na buhok, ay biglang lumabas. Itinuro niya ang tatlong kaibigan ni Alden at galit na sinabi, "Kayo, hindi lang kayo pumasok sa lugar ng mga babae. Hinabol niyo pa ang isang batang babae at nagtatanong ng kung ano-ano. Hindi niyo ba nakikita na malapit na siyang umiyak sa takot?" Nakahawak si Catherine sa kanyang bewang. Habang lalo siyang nagsasalita, lalo siyang nagagalit. Pagkasabi niyan, akmang papalayasin na niya ang grupo ni Alden sa bahay. Sa oras na ito, lumabas din si Julia. Nakita niya na parang hindi komportable si Dingdong. Kaya akmang aakayin niya si Dingdong paalis. Sa oras na ito, medyo natataranta si Alden. Ngunit sa harap ni Catherine, ang batang babae na pinakagusto niya, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa ng kahit ano. Tanging makatingin na lamang sa likuran ni Dingdong at bumantong hininga sa kawalan ng magawa. Nakita ko ang pagkataranta ng kaibigan ko. Alden, Alden, ang pagka-loli fanatic mo talaga ang pinakamalaking gusto mo. Pero ito rin ang pinakamalaking kahinaan mo. Gayunpaman, sa sandaling nadaanan ko ang pwesto ni na Enrique at Alden. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Kinuha ko ang telepono para tingnan. Pagkatapos ay nagangat ako ng ulo at humarap kay Enrique sa harap ko. Nagkatinginan kami ng sandali pagkatapos ay dali-dali akong umiwas ng tingin. Mabilis kong isinilid ang telepono. Kakaiba ang tingin ni Enrique sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa telepono at tinawagan ng kaibigan niyang si Dingdong. Sino ba talaga ang batang babaeng ito? Bulong ni Enrique sa sarili. Habang lalo siyang nag-iisip, lalo siyang nakakaramdam ng kakaiba. Mukhang may hindi tama sa sitwasyong ito. Mukhang kailangan kong makipag-usap sa kanya sa ibang araw. Pagkaalis sa silid, sumandal si James sa kotse at bumantong hininga. Nakita niyo ba ang ekspresyon ng batang babae kanina? Napatulala si Alden ng bahagya. Wala naman. Bakit? Kanina kasi. Ang atensyon niya ay kay Catherine lang. Bumalik si James at tiningnan si Enrique na may pagdududa. Nag-aalangan si Enrique ng kaunti pagkatapos ay umiling. Dahil hindi pa niya natutukoy ang tunay na pagkatao ni Dingdong. Hindi niya muna balak sabihin iyon. Samantala, sa loob ng silid, bumantong hininga ako. Bagaman pansamantala akong nakaligtas, malapit na akong mamatay sa gutom. Dati, naubos ko na ang allowance ko sa pagbili ng maliliit na damit. Kung hihingi ako kay nanay, medyo nakakahiya, at si Nadine naman, siguradong hindi niya ako bibigyan. Pero sa ganitong anyo, hindi naman ako makakalabas para maghanap ng trabaho. Sandali, bigla akong nag-alinlangan. Sa aking kasalukuyang anyo, pwede akong maging isang streamer. Sa pamamagitan ng aking sariling-sarili. Hindi ba't napakadali na kumita ng pera? Handa na lahat. Simulan ang livestream. Tiningnan ko ang nakasulat na, livestream ready. Agad kong isinara ang pinto ng silid at sinimulan ang livestream. Tungkol naman sa pangalan, tinawag ko lang itong, Dingdong. Pagkasimula ng livestream, tiningnan ko ang livestream room. Ang malaking 0 na numero ay nagpakaramdam sa akin ng kawalan ng lakas. Tama, sa hitsura lang. Hindi pa rin sapat, kailangan pa rin gumawa ng kaunti. Habang nag-iisip ako, ang bilang ng manonood sa livestream room ay biglang tumalon sa 200. Anong sitwasyon ito? Saan sila nanggaling? Tiningnan ko nang nakatitig ang mga komento na lumabas na may mukhang inosente. Ang maliit na mukha ko ay puno ng pagkalito. Fans ni Maulo. Sino si Maulo? Si Maulo ay isang virtual streamer sa anime world. Nanggaling kami sa fan group ni Maulo. Nahanap ko ang isang intelligent conversation sa isang serye ng mga komento. Napaka-cute ng streamer. Saan ang bahay? Gusto ko siyang kunin. Parang hindi ka normal, Brad. Ang tawag na ito ay hindi tama. Hindi naman siguro lalaki ang streamer. Di ba? Pero ang mga cute na lalaki, okay rin naman. Tiningnan ko ang mga komento at kumaibat ang sulok ng bibig ko. Ito ay isang Maniakis na pumasok sa livestream room. Sa sandaling pumasok ako sa livestream room. Habang nag-uusap ang mga Maniakis, si Catherine ay nagbabasa ng mga mensahe sa kanyang fan group. Lahat ay pinag-uusapan ng isang streamer na ang pangalan ay Dingdong. Hindi niya inakala na mayroong tao sa kanyang fan group na pinag-uusapan ng ibang streamer. Gusto kong makita kung sino ang taong ito.
Binuksan ni Catherine ang livestream room ng taong nagngangalang Dingdong. Sumunod ay isang napakaastig na epekto, livestream room entry effect. Akala ko may dumating na malaking tao. Nang tiningnan ko ng mabuti, pala, ang may-ari mismo ng channel ang dumating. Catherine, bakit hindi ka nagla-livestream? Ano ang ginagawa mo dito? Catherine, dali na. Mag-livestream ka na. Mamayang gabi, dito ako mananatili. Hindi na ako uuwi. Walang sinabi si Catherine. Nagpatuloy siyang nanood ng livestream ni Dingdong. Ang pagdating ng may-ari mismo ng channel ay medyo nagpakaramdam sa akin ng hiya at kinikilig. Nang makita ito ni Catherine, tumawa siya ng mahina, at nagbigay pa ng 2 festival, para makuha ang unang pwesto. Salamat, Ate Catherine. Nagpasalamat ako habang sinusubaybayan ang sponsor na ito. May magandang simula ngayong araw. Naniniwala ako na maaga o huli. Kaya kung magtagumpay ng may karangalan sa pamamagitan ng aking talento. Hindi ko inakala na pagkatapos ng broadcast, tiningnan ko ang mga mensahe sa telepono at nagalit ako ng husto. Si Nadine ay dumaan at tumayo sa labas ng pinto at sumigaw. Wala kang magawa. Anong kalokohan ang ginagawa mo sa kwarto? Pinagbabalaan kita ha. Sinabi ni nanay na sabihan kita na mag-ingat sa kalinisan. Baka magkaroon ng mga sakit sa kababaihan. Paano hindi ako magagalit? Naisip ko. Mukhang nabuking na ang pagkatao ko. Hindi ko pinansin ang kapatid ko. Nagpatuloy akong nagagalit mag-isa sa kama. Tiningnan ni Nadine ang batang babae na nagwawala sa kama. Ang ganda-ganda ng anyo mo. Sayang lang para sa iyo. Ipagpapatuloy ko na ang salin mula doon. Ang ganda-ganda ng anyo mo. Sayang lang para sa iyo. Sabi ni Nadine. Ganyan ang pakiramdam ko, para bang tinitingnan ko ang isang napakagandang dilag. Pero sa huli, ang dilag pala ay isang tanga. Hindi pa rin mapakali ang kalooban ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Pero nang makita ko lang si Enrique, sinabi niya agad na alam niya na. At hindi ko na raw kailangan magtago. Ang kaibigan ko, nagkaroon ng heavenly eye, paningin mula sa langit. Naisip ko, paano niya talaga nalaman? Hindi ako makaisip ng lohikal na paliwanag. Kung ganoon, anong plano mo? Tanong ni Nadine. Hindi mo naman sinabi ng direkta. Di ba? Pagdating sa puntong ito, medyo nahihiya ako. Sinabi niya raw na itatago niya ang sikreto para sa akin. Sigurado siyang sinabi niya iyon. Sigurado dapat may tunay na ebidensya kaya niya sinabi iyon. Hinawakan ni Nadine ang telepono ko. Binuklat ang kasaysayan ng pag-uusap. Bahagyang kumunat ang kanyang kilay. Bakit parang pakiramdam ko niloloko ka ng matalik mong kaibigan? Hindi pwede. Sabi ko, magkalapit kami ng kaibigan. Sigurado namang hindi siya gagawa ng ganyan. Patuloy akong umiling-iling na parang tambol. Pero hindi naman niya sinabi na alam niya na naging babae ka. Hindi pa nga malinaw kung ano ang pinag-uusapan. Bakit mo sinabi agad na ikaw ang batang babae na iyon? Ano? Napatulala ako. Hindi kaya. Talagang sinaktan ako ng matalik kong kaibigan. Sa oras na ito, napakunot din ang noo ni Enrique. Anong sitwasyon ito? Naisip niya. Anong bansa ang may ganoon kalalang operasyon? Hindi na gusto ni Enrique na umamin. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Kahit pa ilang libong milya ang layo, kailangan niya itong paniwalaan. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Enrique habang nagtatype. Kung ganoon, magpadala ka sa akin ng voice message para pakinggan ko. Medyo nagsisisi ako. Reply ko. Sa totoo lang, nagbibiro lang ako sa iyo. Hindi ka talaga naniniwala, di ba? Nang makita ni Enrique ang mensaheng ito, lalo siyang naging sigurado. Wala ka nang kailangan pang sabihin. Ngayong Sabado, magkikita tayo para mag-usap ng direkta. Nang makita kong ganoon kitigas si Enrique, naintindihan ko rin na nabigo ako laban sa kaibigan ko. Ang kapatid ko naman, nagbibiro pa rin sa tabi. Kung ganoon, enjoy ka sa date mo ngayong Sabado ha, sabi ni Nadine. Date? Anong date? Reklamo ko. Anong gagawin ko ngayong Sabado? Sino ang makakaintindi? Naging babae na ako tapos makikipagkita pa sa matalik mong kaibigan. Anong klaseng pakiramdam ito kapag magkikita kayo? Sa oras na ito, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa sala. Ang boses ni Julia ay narinig mula sa sala. Hindi nakalak ang pinto. Siguro nasa bahay na silang dalawa. Si Nadine at ako ay lumakad papunta sa sala.
Nakita lang namin na ang pinto ng silid ni Catherine ay sarado. At si Julia ay nakatayo sa sala na may mukhang walang magawa. Anong nangyayari? Sa sandaling nakita ko ang atmosphere na ito. Alam ko na may hindi tama. Sumulyap si Julia sa saradong pinto ng silid ng kanyang ate. May kaunting kaba sa kanyang mga mata. Ding dong, pwede mo ba akong tulungan? Tatanawin ko yung utang na loob. Sa susunod, kahit anong sabihin mo, papayag ako. Commendat si Julia, na hindi bagay sa kanyang cold na imahe. Ganito kasi, simula nang tiningnan ng ate ko ang telepono niya kanina. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam niya. Gusto kong tulungan mo akong suyuin siya para maayos ko ito. Tumango ako. Kung hindi ako ang pupunta sa impyerno, sino ang pupunta? Bukod pa rito, maaari akong makatulong sa napakagandang si Julia. Sa isip pa lang, kinilig na ako. Maaasahan ka. Kumunat ang kilay ni Julia. Kung ganoon, salamat sa pagtulong mo. Sa susunod, kung may hiling ka, sabihin mo lang ha. Ngumiti si Julia ng mahina. Bago siya umalis, yumuko pa siya at hinalikan ng marahan ang pisngi ko. Agad akong naging tense hanggang sa hindi ako makahinga. Hindi ko inakala na ang unang beses na mahawakan ko ang katawan ng isang babae ay dahil sa bagong anyo ko. Pabayaan na, naisip ko. Ang mahalaga ngayon ay suyuin ang batang babae na iyon. Hindi ko rin alam kung bakit siya nagalit. Sumulyap ako sa saradong pinto ng silid ni Catherine. Mukhang medyo mahirap suyuin ang batang iyon. Paano siya susuyuin ay isang malaking problema pa rin. Pero bata naman siya. Sigurado namang mahilig kumain, di ba? Kung ganoon, gagamitin ko ang food tactic. Nagpa siya akong lumabas at pumunta sa supermarket. Ngunit pagkalabas ko lang ng pinto, nagsisi ako. Supermarket. Buong hapon akong naglakad pero wala akong nakitang supermarket. Naligaw pa ako. Nakatingin sa paligid. Nalilito ako. Hindi maintindihan. Tawagan na lang ang kapatid ko. Naisip ko. Kahit ayaw kong abalahin ang kapatid ko. Wala na talaga akong ibang paraan. Lugar na hindi ko alam. Kung sakaling makakasalubong ako ng many akis sa hating gabi. Hindi maganda. Sa sandaling konektado ang telepono. Narinig ko na agad ang mapanuksong boses ng kapatid ko. Sino kaya ito? Hindi ba't ang pinakamahal kong kuya? Bakit bigla kang tumawag? Sanay na ako kaya hindi ko gaanong pinansin. Naligaw ako. Sunduin mo ako. Sa oras na ito, may hawak akong supot na puno ng pagkain at nakatayo sa harap ng supermarket. Simula nang talagang maging isang batang babae. Mas lalo kong naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng walang lakas. Totoo pala, mas mataas pa sa akin ang mga estante. Ang pinakamataas na parte, hindi ko maabot, kung hindi ko lang nakasalubong ang isang mabait na ate. Siguro hindi ko nabili ang gusto ko ngayon. Hindi ka pa umuuwi. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ko. Bago pa ako makalingon, naramdaman ko na ang mabangong pabango na pumasok sa ilong ko. Diretso sa ilong ko. Ang liit-liit mo. Nakatayo dito. Hindi ka ba natatakot na sipin ka ng mga tao? O kaya, sumama ka na sa bahay ko? Hindi pwede. Hindi pwede. Nagmadali akong nagpaliwanag. Naghihintay ako sa isang tao. Darating na yung ate ko para sunduin ako. Nang marinig iyon, tumayo sa tabi ko ang babae at ayaw umalis. Kung ganoon, tatayo ako dito sandali, para maiwasan na may masamang tao na kumuha sa iyo. Sa paghihintay ng halos 10 minuto, dumating na si Nadine, at agad niyang nakita ang kapansin-pansing puting buhok. Dumating na ang ate mo. Sabi ng babae sa tabi ko na nakangiti. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang pink na sport car at bumalik sa sala. Tiningnan ko ang saradong pinto ng silid ni Catherine. Nakaramdam ng pagka-awkward. Paano ko siya tatawagin para lumabas? Ano ang ginagawa mo sa harap ng pinto ko? Sa oras na ito, biglang bumukas ang pinto. Nakahawak si Catherine sa kanyang bewang. At nakatingin sa akin na may mukhang galit. May dala akong supot ng pagkain at nakatayo ng nakatunganga. Sabi ng kaibigan mo, hindi maganda ang pakiramdam mo. Hayaan mo akong suyuin ka. Ako ang ate, sabi ni Catherine. Nang marinig iyon, mas lalong sumimangot ang mukha ni Catherine. At tumapak siya sa sahig habang nagsasalita. Nang makita ko ang ekspresyon ni Catherine, kumaibat ang sulok ng bibig ko. Dito ako para suyuin siya. Pero bakit parang lalong lumala ang pakiramdam niya? Naisip ko, nang makita kong akmang isasara ni Catherine ang pinto.
Agad kong hinawakan ang pinto. Isang paa ko ay nakasabit sa siwang. Huwag mo muna isara. Sadya kong binili yan na merienda para sa iyo. Hindi ko kailangan, sabi ni Catherine. Kung gusto mo talagang sumaya ako, lumayo ka sa akin. Pagkasabi niyan, tinulak ako ni Catherine. Pagkatapos ay, boom, ang tunog. Sumara ang pinto. Inangat ko ang kamay ko at tiningnan ang sarili ko. Ang katawan na ito, napakahina talaga. Hindi kaya. Naitulak ako ng isang batang babae. Mukhang kailangan pa itong pag-isipan ng matagal. Kinabukasan, nagising ako dahil ginulo ako ni Nadine. Bilisan mo, gumising ka na. Pupunta tayo sa airport para sunduin si tatay. Sunduin si tatay. Umuwi na si tatay. Pero hindi ba't may klase tayo ngayon? Nang marinig iyon, agad akong umupo, ngunit mabilis na may lumabas na pagdududa sa mga mata ko. Umuwi na si tatay. Hindi ko alam kung may dala siyang regalo. Pero bakit parang pakiramdam ko may hindi tama? Humikab ako. Pagkatapos ay nagpalit ng damit at kinuha ang dress. Tumayo akong nakatunganga. Nakaramdam pa rin ng hindi maayos. Kung makikita ako ni tatay ng ganito, baka bugbugin niya ako hanggang sa mamatay. Dahil sa takot na maging overreact si tatay. Ang pagiging babae ko ay laging itinago sa kanya. Sa oras na ito, tumingin si Alden sa likuran niya. Walang tao sa upuan. Ang kanyang mukha ay nakatunganga. Hindi pwede. Bakit hindi pumasok si Dingdong at si Nadine? Naisip niya. Orihinal na plano niya na kausapin ang baby loli na si Dingdong. At pag-usapan ng tungkol sa bagay na iyon. Patay na. Ayos lang. Kahit sabihin ko pa, baka hindi rin siya pumayag. Mas masakit pa sa harap-harapan kanyang tatanggihan. Bumantong hininga si Alden. Pinapakalma ang sarili. Samantala, ang kalooban ko ngayon ay mas kakaiba pa kaysa sa pagkikita ng biyenang babae. Hindi pwede pumunta. Hindi pwede rin hindi pumunta. Hindi kaya habang buhay hindi na ako makikita ni tatay. Pero paano ko sasabihin sa kanya? Ang nag-iisang anak na lalaki ay naging anak na babae. Baka hindi na niya ako tanggapin. Ngayon, sobrang tense ang kalooban ko. Kung hindi ko ito magawang maayos, baka palayasin ako sa bahay. Okay lang, sabi ni Nadine. Tutulungan kitang magpaliwanag. Maniniwala si tatay. Huwag kang mag-alala. Oo nga pala. Mamaya, gusto mo bang biruin si tatay? Hindi ako pupunta doon muna. Sabi ko, mamaya pag-uwi ni tatay. Subukan mong yakapin siya at tawagin siyang tatay. Tingnan mo kung anong reaksyon niya. Tumanggi ako. Nakakahiya naman gawin iyan. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 200 pesos. Sabi ni Nadine. Sige, sagot ko. Hindi basta-basta luluhod ang anak na lalaki. Sabi ko sa sarili ko. Ngayon na ang oras para gawin ito. Mamaya, kukunin ni Nadine ang banner na may nakasulat na pangalan ni tatay, paalala ko. Tandaan mo, kailangan mong yakapin siya. Huwag mong kalimutan. Hawak ko ang banner. Ang maliit kong katawan ay halos hindi makita sa dami ng tao. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nakita kong dumaan sa harap ko si tatay. Nakaramdam ako ng kawalan ng magawa. Ngunit ito rin ay nasa hula ko. Tatay, saan ka pupunta? Diretso akong tumawag. Napatigil si Joey sa kanyang kinatatayuan. Tumingin sa paligid. At sa huli ay itinuro ang sarili niya na medyo nalilito. Pagkababa ko lang ng eroplano, mayroon na naman akong isang anak na babae. Ang mga taong dumadaan sa tabi ay tumingin ng kakaiba. Ano bang sitwasyon ng mag-ama na ito? Narinig na nila na hindi maganda ang relasyon ng mag-ama. Ngunit ang mag-ama na hindi nagkakakilala ay talaga namang unang beses nilang nakita. Tatay, sa sandaling nakatunganga si Joey. Agad akong tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Napatulala si tatay. Anak, kanino ito? Bakit parang wala akong maalala? Bukod pa doon, alam pa niya ang pangalan niya. At tinatawag pa siyang, tatay. Lumayo si Joey ng 2 hakbang. Tiningnan akong mula ulo hanggang paa. Batang babae na kulay ang buhok. Kaninong bahay ang batang ganito kaliit ay kinulayan ng buhok, tanong niya. Kilala ba kita, Ineng? Bakit ganyan ka kung tumawag? Tiningnan ni Joey si Dingdong na may mukhang nag-iingat. Akala niya ito ay isang bagong scam. Nang makita ko ang mukha ni tatay, gusto ko rin matawa. Gusto ko pa siyang biruin ng kaunti. Kung ganoon, hindi mo na ako kailangan. Nagpakita ako ng mukhang kaawa-awa. Kahit ang mga ibang tao ay makaramdam ng habag.
Si Joey sa kabilang dako ay hindi pa nakakaintindi sa sitwasyon. Ang ilang mabilis kumilos na mga tao ay kinuha na ang kanilang telepono para mag-record ng video. Kinuha ni Joey ang telepono at tinawagan si Nadine. Iniisip pa kung paano sosolusyonan ang gulo sa harap niya. Anak, nasaan ka? May isang batang babaeng kakaiba na nakakapit sa akin. Dali na. Iligtas mo ako. Aling batang babae? Pilit pinipigilan ni Nadine ang tawa habang nagtatanong. Paano ko malalaman kung saan galing ang batang babaeng ito? Reklamo ni Joey. May dala pa siyang banner na may pangalan ko at tinatawag akong tatay. Nagtataka ka. Mas nagtataka ako. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sabi ni Nadine. Dali na. Iligtas mo ako. Okay na. Hindi ko na siya pipilosopohin. Sabi ko, siya ang kuya ko. Anak mo siya. Pagpunta ko para hanapin kayo. Sa huli, hindi na kinaya ni Nadine at sinabi na ang totoo. Anak ko. Ito ang anak ko. Sino ang sinasabi mong hindi ka na niya kilala? Tanong ni Joey. Iniisip mo ba na tanga ako? Maingat na pinagmasdan ni Joey ang batang babae sa harap niya. Ano man ang gawin niya, hindi niya ito may ugnay sa kanyang anak na lalaki. Sa huli, anak ka kanino? Bakit mo ako tinatawag na tatay? Naligaw ka ba sa mga magulang mo? Ako si Dingdong, sabi ko. Anak mo ako. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos magising ay naging babae ako. Hindi ko na rin kinaya. Okay na. Huwag na tayong magpanggap. Kinuha ko ang malita mula kay Joey. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Tanong niya. Si Nadine ba ang nagpasabi sa iyo na pumunta dito para paglaruan ako? Nadine. Sa wakas. Dumating ka na, sigaw ni Joey. Ano bang nangyayari dito? Ipaliwanag mo ng malinaw kung ano ang nangyayari. Hindi ba't ipinaliwanag ko na sa iyo? Sabi ni Nadine. Siya talaga ang kuya ko. Kung sasabihin ng simple, ang kuya ko ay naging ganito. Sabi ni Nadine habang itinuturo ako. Hindi pwede. Paano naging ganito? Sabi ni Joey. Ipaliwanag mo ng malinaw. Natulog lang. Naging ganito na. Paano pa ba magbabago? Sabi ko. Hinawakan ko ang isang hibla ng natural na buhok sa balikat ko at sinubukan itong hawakan. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda talaga ang kalidad ng buhok na ito. Tiningnan ni Joey ako na may mukhang puno ng pagkakakaiba. Umiling-iling na parang alam na ang lahat. Okay na, huwag na kayong mag-arte. Pinaglalaroan niyo lang ako. Sige na, si Dingdong na bata, nasaan siya? Pagkasabi niyan, lumingon si Joey sa paligid. Nang hindi niya makita si Dingdong, saka lang siya tumigil. Tungkol naman sa batang babaeng ito. Girlfriend ba siya na nahanap ni Dingdong? Diretso akong umikot ang mga mata. Ang tatay ko talaga. Gustong-gusto niyang magkaroon ako ng girlfriend. Nakasakay sa taxi. Patuloy na nagtatanong si Joey kung sino ang batang babaeng may puting buhok. Si Nadine ay tamad na rin magpaliwanag. Habang ako naman, buong biyahe ay iniisip kung paano ko kukumbinsihin si tatay. Para maniwala siya na ang kanyang anak na babae ay ang dati niyang anak na lalaki. Mabilis kaming nakarating sa harap ng bahay. Bigla akong nakaisip ng isang bagay. Isang magandang ebidensya para patunayan ang pagkatao ko. Dingdong, dali na. Salubungin mo si tatay mo. Sigaw ni Vilma pagkapasok pa lang sa pinto. Hindi pa ba sinabi sa iyo ni Nadine? Tungkol doon, puno ng pagtataka ang mga mata ni Vilma. Bahagyang napatigil si tatay. Ngunit mabilis siyang nakabalik sa normal. Ha, apat kayong nagkakaisa para paglaruan ako. Pero medyo mahina ang napili niyong tema. Kung may kaunting kapanipaniwala, naniwala na sana ako. Tiningnan kami ni Vilma. Halata sa aming tatlo ang mukhang kawalan ng magawa. Sa oras na ito, nagpakita ako ng mukhang puno ng kumpiyansa. Tatay, kailangan ko lang ng isang detalye para mapatunayan ko na anak mo ako. Dati, nagtago ka ng pera sa tank ng tubig ng toilet. Tama po ba, tatay? Bahagyang napatulala ang mukha ni tatay. Reflexively, sumulyap siya kay nanay. Si nanay naman, dumiretso sa banyo. Magaling ka talaga. Mapatla ang mukha ni nanay habang hawak ang mga itinago. Lumabas si nanay mula sa banyo na may ngiti sa mukha. Ngunit may awtoridad sa kanyang boses. Hindi talaga inakala ni tatay. Pagka-uwi pa lang, nasa kalam na agad siya sa ganitong sitwasyon. Kung gayon, ikaw nga ang anak ko. Napilitan si tatay na maniwala. Dahil tanging si Dingdong lang ang nakakaalam kung saan niya itinago ang kanyang sariling pera. Tiningnan niya akong mula ulo hanggang paa.
Habang lalo niya akong tinitingnan, lalo siyang nakakaramdam ng kakaiba. Talaga, natulog ka lang. Naging batang babae na. Sa isang gabi lang, nagpalit na ng kasarian. Kahit ano pa, hanggang dito lang ang sasabihin ko, sabi ko. Maniniwala ka o hindi, nasa sa iyo na. Ako ang anak mo, ding dong. Kung ganoon, sabi ni tatay, pansamantala, maniniwala ako na ikaw ang anak ko. Bagaman naniwala si tatay, malinaw na hindi pa rin siya sanay sa pagiging anak ko na babae. Pagkataranta na ito, naisip ko, sa sitwasyong ito, alam ko na simula ngayon, ang relasyon namin ni tatay ay magiging medyo awkward. Kinabukasan, sa paaralan, umupo si Alden sa kanyang upuan. Tiningnan ako ng sandali, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Sa susunod na sandali, tumunog ang telepono ko. Ang many akis na ito, bakit araw-araw akong time text? Naisip ko, kung ganito, ang pagkatao ko ay mabubunyag lang sa madaling panahon. Mensahe mula kay Alden, pinipilit na akong magpakasal ng pamilya ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Paano ko malalaman kung anong gagawin? Reply ko. Mensahe mula kay Alden, bakit ang tagal? Baka gusto mo akong maging asawa mo. Umalis ka dyan. Reply ko. Sino ang gusto sa iyo? Naisip ko kung paano haharapin ang pagpipilit ng pamilya na magpakasal. Nang makita ko ang apat na salitang, sino ang gusto sa iyo? Bigla akong nakaramdam ng pagkapayapa. Agad akong nakahinga ng maluwag. Hanap ka lang ng kahit sinong babae. Suggestion ko, sabihan mo siyang magpanggap na girlfriend mo. Pwede na iyon. Ano ka ba? Ikaw ay anak ng mayaman. Sabi ko, siguradong marami ang gustong magpakasal sa iyo. Hindi na mabilang. Mensahe mula kay Alden, gusto kong maghanap ng isang babae na talagang gusto ako. Pero pakiramdam ko wala ng pag-asa. Mensahe mula kay Alden, sinabi ni nanay ko na ngayong linggo. Kung wala pa akong girlfriend, pipilitin niya akong mag-blind date. Mensahe mula kay Alden, ano bang gagawin ko talaga? Brad, magbayad ka na lang at maghanap ng kahit sino. Reply ko, para lang naman sa harap ng tiyahin mo. Di ba? Haharapin mo yung tiyahin na mag-isa. Mensahe mula kay Alden, hindi pwede. Nakita mo na si nanay ko. Di ba? Sa ugali niya. Sigurado na hahalukayin niya ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Baka mabuking ako. Patay na. Medyo hindi ako mapakali. Hinawakan ko ang aking natural na buhok. Hindi pwede ito. Hindi pwede iyon. Baka kailangan kong pagbihisin ang kaibigan ko bilang babae para sumama. Mensahe mula kay Alden, huwag ka na magbiro. Brad, tulungan mo na ako mag-isip ng paraan. Maghanap tayo ng isang babaeng mapagkakatiwalaan. Mas maganda kung medyo inosente. Saan ko naman hahanapin yan? Bulong ko sa sarili, habang umiikot ang aking natural na buhok gamit ang daliri. Sandali, naisip ko, saan pa ba ako makakahanap ng isang living tool na perpekto na tulad ko? Para sa kaibigan ko, pwede akong magpakabayani kahit kaunti. Nang maisip ko iyon, tumango ako, kahit papaano, walang masamang mangyayari. At bukod pa rito, pwede akong kumita ng kaunti. Hindi ba't 2 ibon sa isang bato ito? Ibinalik ni Alden ang telepono. Sumulyap sa batang babae na may natural na buhok sa likuran. Ang marangyang kotse kaninang umaga. Kahit iyon, hindi niya ako napatingin ulit. Bakit kaya? Sa sandaling naiinis si Alden. Biglang nagpadala ako ng mensahe. Alden, kumusta yung batang babae na may natural na buhok sa bahay namin? Sinabi ko na sa kanya ang hiling mo. Pumayag na siya. Ipadala mo na ang address. Sasabihan ko siyang pumunta. Agad na kinilig si Alden at napatayo sa tuwa. Diyos ko, ang nainong, nasa itaas. Tinatanggap ko yan mula sa munti, niyong si Alden. Tumawa lang ako ng mahina. Ano pa ang mas comfortable kaysa sa kaibigan mo na tinatawag kang tatay? Mensahe mula kay Alden, pero sinabi ng batang babae na iyon kanina. Walang physical contact ha. Huwag kang mag-alala, Nainong. Reply ko, sigurado akong tatandaan ko yan sa isip ko. Tuwang-tuwa si Alden. Parang baliw. Mas maganda talaga ang kakilala kaysa sa umupa. Ang mga hindi kilala ay mas maganda pa nga. Sa mga estranghero, hindi ka sigurado. Baka pa nga gamitin ka para sa mas maraming benepisyo. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ni Alden na ang taong pinaka nakakasakit sa iyo ay kadalasan ang taong kilala mo.
Pagkauwi sa bahay, mula sa labas ng pinto, narinig ang katok ni Joey. Talagang pahirap ka sa nanay. Kakaiba ang mukha ni Joey. Kinuha niya ang telepono at inilagay sa harap ko. Medyo nagtaka ako. Yumuko ako para tingnan ang telepono. Shock. Ang eksena sa airport kung saan ang tatay ay iniwan ng kanyang anak na babae. Ang rason sa likod nito ay pala ganito. Ang pagkakakilanlan ng batang babae na iniwan sa airport ay nabunyag. Hindi inakala na mayroon siyang malaking pinanggalingan. Tiningnan ko ang huling headline at agad na nag-click para tingnan. Hindi ko inakala na may kukuha ng aking livestream at balikan ang pangyayaring iyon. Bukod pa rito, nasa livestream din noon ang sikat na female streamer na si Catherine. Kaya, sa internet, madaling hulaan ang aking pagkakakilanlan. Sa kabilang dako, habang ako ay naging sikat, si Joey naman ay ganap na kabaliktaran. Ang pagpuna kay Joey sa internet ay lalong naging matindi. Puno pa ng masasamang salita. Nag-scroll ako pababa at sumulyap sa mga komento. Karamihan ay nambabatikos kay Joey. Talagang walang katuturan ito. Ngumiti ako ng cute. Tatay, congratulations ha. Sikat ka na. Bukod pa rito, trending na ito sa hot search. Tiningnan ako ni Joey na may mukhang gustong pumatay. Sa simula, hindi ako naniwala na anak ko ka. Pero ngayon, naniniwala na ako. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Bakit naman? Dahil napakainis mo talaga, sabi ni Joey. Kung hindi dahil sa magandang mukha na ito, baka hindi ko na napigilan at sinaktan ka na ko. Pagkasabi niyan, umalis si Joey. Naiwan akong mag-isa. Kinurot ko ang mukha ko. Ang sinabi ni tatay, mukhang pinupuri niya ako, di ba? Lumingon ako at bumalik sa silid ko. Ngunit patuloy na tumutunog ang telepono dahil sa mga mensahe. Binuksan ko ang short video app at nakita ko na puro pag-alo ang mga komento sa aking video. Halos maniwala ako na ako talaga ang kaawa-awang batang babae na iniwan ng tatay. Tiningnan ko ang milyon-milyong views at nalubog sa pag-iisip. Ang tanging post ko ay isang larawan lang. Isang anime photo sa kalagitnaan ng gabi noong malungkot ako. Nakasulat pa doon na, baka hindi na ako mamahalin. Ang mga netizen, sa pagkakataong ito, ay talagang sobra na. Ito ay hindi na sa normal na antas ng pagka-awkward. Dahil ang aking fan count ay tumalon na sa 180.000. Baka mag-livestream na lang. Naisip ko, kahapon, 500 lang ang nanood sa livestream ko. Hindi ko alam kung gaano karami ang manonood ngayon. Hula ko, baka malagpasan ang 1,400. Kaya, pagkasimula pa lang ng livestream, biglang may dumagsa na tao sa livestream room. Tiningnan ko ang numero sa screen. Napatulala ako ng 2 segundo. Sa loob ng 2 segundo, ang bilang ng tao ay tumalon sa 20.000. Nahihiya akong umubo ng 2 beses. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako iniwan ni tatay, paliwanag ko. Yung video na iyon, nagbibiro lang kami ni tatay. Sana po, huwag niyo siyang i-bash online. Pagkasabi niyan, namula ang mukha ko dahil sa kaba. Ang mga komento sa screen ay mabilis na tumalon. Diyos ko, ang cute-cute. Paano nagkaroon ang tatay niya ng ganyan kagandang anak? Sa oras na ito, si Catherine ay nagtatago sa kanyang silid at nakatingin sa telepono. Sa telepono, ang mga mata ni Ding Dong ay patuloy na kumikinang. Tiningnan ni Catherine ang livestream room ng taong iyon. Ang numero na 20.000 ay nagbigay sa kanya ng kaunting selos. Matagal na siyang nagsisikap sa pagla-livestream. Hindi niya inakala na si Ding Dong. Pangalawang araw pa lang, nalagpasan na siya. Sige po, magtatapos na po ako ng livestream dito, sabi ko. Kita na lang po tayo. Pagkatapos kong ipaliwanag ng malinaw ang lahat, wala na akong balak mag-aksaya pa ng oras. Matapos ayusin ang malaking problema. Maaga akong natulog. Bukas kasi, kailangan ko pang makipagkita sa aking kapatid na si Enrique. Sino ang mag-aakala na napanaginipan ko na naman ang isang kakaibang panaginip? Sa panaginip, nakita ko ulit si Enrique. Nakatayo siya sa isang walang laman na silid. Nakatingin sa akin na may mukhang kalahating ngiti at kalahating hindi. Ding Dong, sabi ni Enrique. Ayaw mo rin na malaman ni Alden na naging batang babae ka. Di ba? Nang marinig ko iyon, agad akong naging tense. Enrique, anong gusto mong gawin? Ding Dong, sabi ni Enrique. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa amin noon? Sabi mo, kung maging batang babae ka,
Hahayaan mo kaming mag-enjoy ng kaunti. Palapit ng palapit si Enrique. Natakot ako hanggang sa nanlambot ang mga paa ko at hindi makatakbo. Tanging umiyak at pilit humingi ng tawad. Ngunit hindi tumigil si Enrique. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit at tumawa ng tusong. Ding dong, magpakabait ka na, sabi niya. Isipin mo na lang na nasa high school tayo. Hindi ba't lagi tayong naglalaban noon? Hindi. Kapatid mo ako. Sigaw ko habang nagpupumiglas. Ang mukha kong basa sa luha ay lalo pang nagpakilig sa kanya. Ding dong, magpakabait ka na, sabi ni Enrique. Kung hindi ka susunod, sasabihin ko kay Alden at James. 3 o 1? Tanong ni Enrique. Ikaw na ang pumili. Nang marinig ko iyon, agad akong nasaraan ng loob. Sa ilalim ng malaking banta, wala akong ibang nagawa kundi sumuko sa paglaban. Hayaan si Enrique na gawin ang gusto niya. Sa sumunod na sandali, nagising ako mula sa bangungot na ito. Hinahaplos ang aking gusot na buhok. Buti na lang. Panaginip lang. Siguradong hindi ako ganito ang tratuhin ni Enrique sa totoong buhay. Anong dapat kong suotin kapag makikipagkita kay Enrique ngayon? Naisip ko, hindi pwede magsuot ng dress. Hinding-hindi. Masyadong kakaiba. Nakatayo akong nakayapak sa sahig. Nakatingin sa sarili ko sa salamin. Parang estranghero pero pamilyar din. Mayroon bang makakaintindi sa taong nasa loob ko? Naisip ko, gusto kaya nila ako ng ganito? Bahala na, sabi ko. Ayaw kong mag-isip pa ng marami. Hinukay ko ang kabinet para sa mga damit ko noong bata ako. Pero wala akong nakita. Nakatingin sa tumpok ng mga dress sa kabinet. Nalilito ako. Diyos ko, bulong ko. Parang hindi naaabot kung bibili pa ngayon. Sa huli, bumantong hininga ako, at pinili ang isang itim na dress at isinuot ito. Maging maganda na lang kahit kaunti. Naisip ko, siguro naman hindi talaga gagawin ni Enrique ang kahit ano sa akin. Di ba? Pagkatapos, kinuha ko ang telepono at nagpadala ng voice message. Enrique, lumabas na tayo ngayon. Kumain tayo ng almusal. Magkita tayo sa maliit na tindahan sa tabi ng paaralan. Talaga bang ikaw yan? Kakaiba ang mukha ni Enrique habang tinitingnan ako sa harap niya na naglalaro ng buhok niya gamit ang kamay. Pagkatapos ay nagtanong siya. Diretso akong umikot ng mga mata. Kung hindi ako, sino pa ba dito? Hindi ba't nagpadala na ako ng voice message sa iyo? Baka naman niloloko ko pa yung sarili ko. Wala na akong masabi kay Enrique. Matalik na magkaibigan tayo. Ganyan ka pa rin nagdududa. Naisip ko, talaga nga, hanggang sa punto na halos hoiin ko na ang palda ko para ipakita sa kanya. Tanga ka talaga, sabi ko. Ang katotohanan na babae ako ngayon. Hindi ka pa rin sigurado. Hindi, sabi ni Enrique. Ang kasarian, nakumpirma ko na. Hindi lang ako sigurado kung kaibigan ko ka pa rin. Hindi ka sigurado, tanong ko. May paraan ako para makumpirma mo. Sa likuran mo. Sa bewang mo, may 3 nunal, sabi ko. Tapos noong high school, hinalikan mo si Alden at umamin ka kay James. Umamin. Huwag mo nang sabihin. Mabilis na itinuro ni Enrique ang kamay niya para senadoryasan akong tumahimik. Okay na, narinig ko kay Alden. Bukas, kailangan mo siyang tulungan sa pag-arte. Tulungan mo na yung malapit mong kaibigan. Anong masama doon? Hindi naman espesyal na bagay. Pag-arte lang naman. Pinagmasdan ko ang menu. Malinaw na hindi ko pinapansin ang usapan na ito. Hindi mo pa nakikita si nanay ni Alden. Di ba? Tanong ni Enrique. Kung ganoon, good luck bukas ha. Nagpakita si Enrique ng isang ngiti na mahirap hulaan. Nalilito akong nagsalita. Bakit kakaiba ang mukha mo? Anong meron kay nanay ni Alden? Wala naman. Sabi ni Enrique. Bukas, pagpunta mo sa bahay ni Alden, malalaman mo. Mukhang misteryoso si Enrique at ayaw magpaliwanag. Nang makita kong ayaw magsalita ng kaibigan ko, tamad na rin akong magtanong pa. Kain na tayo, sabi ko. Walang ibang bagay. Pagkatapos kumain, uuwi na ako. Sa oras na ito, tiningnan ako ni Enrique at biglang tumawa ng tusong. May isa pa palang bagay. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Huminto sa ere ang kamay ko na may hawak na inumin. Hindi kaya, naisip ko. Talaga bang gusto ni Alden na tuparin ko ang pangako noon? Nang maisip ko iyon, naging alerto ang mga mata ko. Tumawa si Enrique at kinuskos ang kanyang mga kamay ng may masamang balak. Hindi ba't sinabi mo dati?
Sinabi ko ano. Pinili kong magkunwaring hindi ko maintindihan. Sigurado naman na hindi gagawa si Enrique ng ganyang mga bagay sa harap ng maraming tao. Hindi ba't sinabi mo, kung ikaw ay isang magandang batang babae, hahanap ka ng isang mayaman na bata, di ba? Iyon pala ang ibig mong sabihin. Napatakip ako sa noo, mukhang walang magawa. Kung ganoon, hindi ba't ganoon? Tanong ni Enrique. Anong akala mo ang sasabihin ko? Ang tanong ni Enrique tungkol sa dibdib ay nagpakabog sa puso ko at hindi ako makapagsalita. Mukhang ako talaga ang may maruming pag-iisip. Sige, oras na ng tanghali, sa isang kafe kung saan dapat akong makipagkita kay Alden ng alas 12. Ang resulta, hindi ko alam kung saan nagpunta si Alden. Sinundot ko ang aking tinidor sa cheesecake at galit na sinabi, Alden, deserve mo na wala kang girlfriend. Tapos late ka pa. Pasensya na. Pasensya na. Hindi. Pasensya na, sabi ni Alden. Medyo na-delay ako sa trabaho. Nakita ko na talagang pinaghandaan niya ang kanyang itsura. Biglang lumitaw sa harap ko si Alden. Oh, ayos bata. Medyo nag-ayos ka. Mukhang tao ka na rin. Naisip ko. Tiningnan ko si Alden at hindi sinasadyang nasabi ko iyon. Napatulala si Alden ng bahagya. Malinaw na medyo nahihiya. Ang mga batang babae ngayon. Napaka-unique magsalita. Sabi niya. Baka masyado ka nang naghintay kaya nagalit ka. Pasensya na ha. Ngumiti ng pilit si Alden at tahimik na umupo sa tapat ko. Late ka. Sabi ko. Ikaw ang magbabayad ng cake at kape ngayon. Talagang mahirap na ako. Oo na, sabi ni Alden. Lahat ng gastos para sa magkaibigan. Walang problema. Tama na, sabi ko. Bilisan mo na kumain. Pagkatapos kumain, pwede na nating gawin ang main task. Sa oras na ito, isang marangyang kotse ang huminto sa labas ng kafe. Mula sa kotse bumaba ang isang babae na nakasuot ng fashionable. Mukhang mga 30 plus, at may air of elegance. Naramdaman ko lang ang isang bahagyang bango na lumipas. Pagkatapos, bigla akong niyakap mula sa likuran. Agad akong kinilabutan. Reflexively, sinubukan kong gumawa ng elbow strike papunta sa likuran. Ang resulta, masyadong maikli ang braso ko. Hindi ko maabot. Ang cute-cute ng batang ito, sabi niya. Alden, hindi naman pala masama ang girlfriend na nahanap mo. Masaya ako. Lumingon ako at nagulat. Bakit biglang may magandang tita na niyakap ako? Naisip ko, baka may nakasalubong akong many akis. Hinawakan ni Alden ang kanyang noo at ipinaliwanag. Sinanay ko po, sa harap ng kanyang nanay. Wala siyang magawa kundi magpakita ng mukhang walang masabi. Agad akong nagulat, nakatitig sa magandang babae na iyon. Sobrang shock, ang nanay ng kaibigan ko. Pala, ganito ka bata, hindi mukhang nanay, mas mukhang ate. Pero bakit niya ako niyakap? Ang pagiging niyakap ng ganito ay nagpatigas sa akin. Ang tita na ito, napaka-energetic naman. Naisip ko, ngumiti ako habang sa loob ko ay nahihiya. Gusto niya ang mga cute na bagay. Sabi ni Alden, sa hitsura mo, halatang-halata na masaya siya sa iyo. Hay nako, naisip ko, ang pagka-lowly fanatic na ito. May genetics pa, hindi ko pa ito narinig dati. Si Helen, na nakayakap sa akin, ay binitawan ako, at hinawakan ang aking natural na buhok. Anak, ang ganda ng buhok mo. Ding dong, sabi niya, kung gusto mong bumalik, okay sa akin anytime. Ang biglaang sinabi ng magandang babae ay nagpatulala sa akin. Bumalik? Bumalik saan? Nanay, hindi pa ganoon katagal. Maaga pa. Mabilis na pinigilan ni Alden ang nanay niya na magpatuloy. Nang marinig ko ang sinabi ni Alden, sa simula ay hindi ko naintindihan. Ngayon, malinaw na, pala, ang nanay ni Alden. Pumayag na maging manugang niya ako. Ngunit kahit pumayag pa siya, hindi naman ako papayag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya nanahimik na lang ako at nagpanggap na tanga. Ang magandang babae ay nagsalita habang patuloy na kinukurot ang pisngi ko. Tara na, umuwi na tayo. Para makita ng strict na lolo mo si Dingdong ng maigi. Para malaman niya na magaling din ang mata ng anak ko. Hindi tama, naisip ko. Hindi kasama sa script ang pag-uwi sa bahay. Hanggang sa nakatayo ako sa harap ng malaki at marangyang pinto ng bahay ng mga Alden. Nagulat pa rin ako. Alam ko na mayaman si Alden.
Pero wala talaga akong konsepto kung gaano siya kayaman. Talaga, sabi ko, ang yaman-yaman ng bahay nyo. Tapos nakitira ka pa rin sa dormitoryo kasama namin. Tiningnan ako ni Alden na hindi maintindihan. Ang batang babaeng ito, bakit kakaiba kung tumingin sa akin? Naisip niya, baka gusto niya ako. Sa oras na ito, nagugulat pa rin ako sa marangyang dekorasyon sa loob ng bahay. Naalala ko rin ang kahirapan ng trabahong ito. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito para lokohin si Alden ng malaki. Pagpasok sa sala, may mga taong paakyat pababa sa spiral staircase. May magandang anyo, at kalmado ang mga mata na parang tubig. Siya ang girlfriend ni Alden. Nakaramdam ako ng pagka-awkward at tumango. Palagi kong nararamdaman na may hindi tama sa tingin ng babaeng ito sa akin. Sino ka? Lumapit sa harap ko ang babae. May karaniwang porma ng kabaitan na nagpakita ng kanyang kagandahan. Ako ang fiancé na itinakda ng lolo ni Alden para kay Alden, sabi niya. Sa sandaling iyon, parang nahilo ang ulo ko. Fiancé, naisip ko, paano nagkaroon ng fiancé ang batang ito? Nakakainis talaga. Ang ganda ng babaeng ito. Naisip ko, ganitong klaseng babae, nasa tabi mo lang, hindi ka man lang nagkaroon ng damdamin. Tapos pinilit mo pa akong magpanggap na girlfriend mo. Kung siya ang fiancé ko, sigurado nakakapit ako sa kanya buong araw. Hindi na aalis. Naisip ko, kung hindi ko hahawakan ang kamay niya, sigurado na hindi ko kakayanin. Medyo nalilito din si Liza. Ang batang babae sa harap niya. Bakit iba siya sa kanyang inakala? Sa normal na sitwasyon, dapat humingi siya ng tawad sa kanya. Bakit ngayon ang kanyang tingin sa kanya ay ganoon kasidhi? Gusto mo si Alden? Sumiklab ang chismis soul ko. At nagtanong ako. Hindi ko alam. Sabi niya, Alden at ako ay childhood sweethearts. Talaga akong nagulat. Ano pa bang itinago sa akin ng kaibigan ko? Sa oras na ito, si Alden ay nagtatago sa likod ng pinto. Nakikinig. Hindi ba't ito ay isang malinaw na Helsin? Naisip niya, ayaw niyang ilibing ang kanyang maliit na buhay doon. Alden, anong tinitingnan mo dyan? Napatayo sa gulat si Alden dahil sa boses mula sa likuran niya. Lumingon siya. Nakita niya ang nanay at tatay niya na parehong nakatayo sa likuran. Pinapunta na ni nanay si Tio para imbitahin ang lolo ni Alden. Dumating na si lolo. Sa oras na ito, hindi pa rin nakakabangon sa pagkabigla si Alden. Ang lahat ay nangyayari sa direksyon na hindi niya makontrol. Hindi nagtagal. Dumating na ang lolo ni Alden. Si Eddie. Ang matanda ay 60 taong gulang na. Ngunit wala pa ring sakit. Sa pagtingin pa lang kay lolo, mayroon na siyang awtoridad kahit hindi nagagalit. At ngayon, kung gusto kong tumakas, mukhang hindi naaabot. Hindi kaya. Naisip ko, ano bang pinag-ugatan ng tensyonadong atmosphere na ito? Sa simula, akala ko pagpapakilala lang sa magulang. Bakit sa huli ay naging isang matinding labanan? Oo, sigaw ko.